So in this video, pag-usapan ulit natin tong si Quickla. Isa lang naman siyang online loan platform na sabi nagpapahiram daw ng up to 50,000 pesos at maaari mag-disburse in 3 to 5 minutes. There are a lot of things that need to be pointed out about Quickla, kaya panoorin nyo na yung video na to guys bago nyo pa utangan. So keep watching. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ate Red here, and bagong lahat, shoutout lang tayo. Shoutout sa kay Gretchen Sumakle na nag-request na silipin ko tong si Quickla. I thought na it's a good time na balikan tong si Quickla because guys, Quickla is under Copperstone Lending. Last year, natanggal po or na-revoke po yung license ni Copperstone. So, bakit bumalik, diba? Does this mean nag-improve siya? Does this mean it's better than before? Or dapat mag-ingat pa rin sa loan app na to? I honestly don't know kung bakit bumalik siya after siya natanggalan ng lisensya or na-revoke. But, tingnan natin kung dapat ba natin itong utangan o hindi. Kung iba yung boses ko, I'm not feeling well, so please bear with me. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, please subscribe because dito, nagbibigay po ako ng honest reviews about loan apps. Wala pong halong marketing or BS. Just plain reviews to help you decide kung okay ba to o hindi. Because utang is a big responsibility na ang laki pong effect nito sa ating future financial decisions. Kaya pinag-uusapan po natin yung mga ganitong bagay. Pero ngayon, magpo-focus lang tayo dito sa kay Quickla. Now, ang ingay niya rin guys sa social media. Nasa YouTube ako, nakita ko yung ads niya. May ads siya ha. 20,000 pesos daw na pwede niyang ipahiram. 6 terms daw. 230 daw interest. Confusing. The ad itself is confusing. So, hindi ko kayo masisisi kung magkakaroon kayo ng impression na okay siya. Do take note that this video is non-sponsored and it's based on my personal experience. Wala po tayong pinopromote alone at dito. Tayo po yung nagre-review. Hindi po ako binayaran ni Quickla para gawin to. Kung nyo malaman kung okay ba siya o hindi, you've come to the right place. Mada-download po siya sa Google Play Store. And looks like ang dami na nag-download sa kanya. And I hope di muna kayo mapabilang dun ha. Kasi kahit na nagsasabi siya na meron siyang 4.6 na stars, it doesn't mean na okay siya. Actually dati, na-review ko na to. But since nawala, bumalik, kaya yun, silipin natin. Sabi nito, 50,000 pesos daw, yung maximum na loan amount na pwede niyang ipahiram. Isang ID lang yung kailangan. Bank level security, yada yada yada. After mo ma-download yung app, syempre bubungad po to. Yung kanyang user data policy kung saan pinapakita niya yung lahat ng sisilipin niya sa cellphone nyo. Kasama na yung location and yung mga apps na installed sa cellphone. Aba, marites siya. And then, syempre, hingi po siya ng access sa camera. So, kailangan po kayo mag-agree dyan para makapagpatuloy at mag-agree kayo sa mga succeeding na mga permissions na hihingin niya. So, ayan, sa front page, 50,000 pesos daw. 10% to 20% annually. Annually. Looks promising ha, but wait. So may pa-terms pa daw to. At overemphasis na SEC registered po siya. To make the long story short, syempre mag-a-apply ka with your active mobile number and magpapadala po siya ng code and luckily yung code niya ay nanggagaling po sa Quickla itself. And yung mga basic, yung Facebook is optional. Pero is it really worth na umutang sa loan app na to? Pagkatapos mo mag-submit ng mga information mo, lalabas po yung initial offer niya. Yung sa akin is 4,000 pesos yung maximum. Siyempre, huwag ka naman mag-expect na kaagad ka sa big loan amount kung bago ka pa sa loan app. 4,000 or meron ding 2,000 as the minimum. Initial offer pa lang yan. Subject pa yan sa final assessment. At sa page na yon, meron kang, kunyari, magpipili ka ng terms. 3, 4, and 5. Nagugulahan ako guys sa pinapakita niya eh. Kasi 4,000. O ayan. Sa schedule 1, 2, 3, 4, sa principal daw na 1,000, yung interest is 28. Service fee is 532. Which means kung papahiram siya ng 4,000, naguguluhan ako eh. Kasi yung ganito, it gives me the impression na parang hindi yata buo matatanggap yung muna. Kung doon naman sa 3 terms, 2,000, 2,000 every term, take note, 7 days siya. So parang isang buwan pa rin. Short term lang talaga siya. Pinapalabas niya na 4,000 yung papaloan, 4,000 yung babayaran. May breakdown. Pero talaga guys, it gives me the impression na talaga dito pa lang, wala namang loan app na giveaway na lang yung interest eh, na 0% interest talaga. Hindi totoo yan. Walang loan app na totoong 0% interest sa first loan. So dito pa lang, may kutob na ako na may kaltas to. Ito yung papakita niya sa inyo ha, initial offer pa yan. Pagkatapos mong pumili ng terms and amount na uutangin nyo, hihingi po siya ng facial verification, hihingi siya ng survey, and we're checking your application, blah, blah, blah. And sasabihin niya, Dear user, we are sorry.
that the loan amount is currently sold out. Nagugulahan ako kasi pag reject, sabihin mong reject. Approve, approve. Eh, bakit parang may quota-quota sila within the day, di ba? So, confusing siya sa schedule niya of fees and confusing din siya sa pag-present kung whether na-approve ka o hindi. Pero para sa akin, it's reject. And buti na nga siguro na na-reject because based dun sa comments sa Google Play, yung madalas na reklamo nila, aside from being rejected na nangunguha lang daw ng information, is ang laki pala ng kaltas ng loan app na to. Sabi ko na nga ba hindi po siya buong matatanggap. Kasi bakit niya sasabihin na 4,000 yung ipapaloan niya, tapos 4,000 lang yung babayaran mo, which means nakakaltas po siya sa amount na madidisburse. So, hindi po siya buong matatanggap. I think it's a blessing in disguise na na-reject ako sa loan app na to, and still, SEC should look into this. Kasi yung na-revoke kasi siya because of the unfavorable collection practices na nireklamo sa kanya. Pero, SEC should also look into the fees. Hindi po maganda yung isang loan app na ang laki pong kinakaltas because hindi po totoo yung pinapakita niyang initial offer. So, huwag kayong kaagad-agad maniwala dun. It's just an initial offer. It looks promising, but it's actually not so good. So, nasa inyo po yan kung magpapatuloy kayo o hindi. Kasi ito napakita ko sa inyo yung screenshots. That is why sinasabi ko na kahit na yung isang loan app is registered sa SEC, hindi naman siya automatic na okay siya. So, pag-iisipan nyo mabuti kung mabibigay ba talaga kayo ng permission sa loan app na to. And remember, sisilipin nyo po yung mga apps na naka-install sa cellphone nyo, guys, ha? Kaya, komportable ka pa sa ganun. Anyway, so, after giving your phone number, pagkatapos mo mag-OTP, yung loan app na to ay hingi po ng basic information, permanent address, employed ka ba or not employed, and Facebook is optional. And choose daw when ka pwedeng i-contact. Mainly, 2 contact reference lang na syempre kukunin mo from your phone book. And para sa akin, hindi ako agree na tawagin niyang guarantor, yung mga pinupulot mo lang sa phone book mo. Kasi para maging guarantor ka, dapat may pinirmahan ka. Dapat may consent sa taong nilagay mo doon na gawing guarantor. Kung tatawagin mo siyang guarantor, siguro sabihin niyang emergency contact or hindi pwedeng tawaging guarantor or co-maker, yung basta-basta na lang pinulot sa phone book, ano. Even so, kailangan piliin ang mabuti kung sino ilalagay nyo doon. And make sure na meron po kayong consent. Kasi, I acknowledge and certify that the huwag kasi guarantor or co-maker yung gamiting term eh. Anyways, may be contacted in the debt collection process. And such guarantors or co-makers have been duly informed of their inclusion and given their consent. So, yung mga IDs na tinatanggap ng loan app ito is UMID, driver's license, national ID, electronic or physical is fine, SSS, passport, PhilHealth, TIN, postal card, and voter ID. But really, bibigay mo ba talaga? Yung mga disbursement channels niya or withdrawal info, kasama doon e-wallet tsaka online bank. Yung pinili ko is GrabPay. And then, pagkatapos nun lalabas yung kanyang initial offer, which is subject to final assessment. So, 1,000 yung initial, 2,000, pero I think na-reject ako because sabi niya quota is full na da. Kalok. Pero pag, say for example, applyan mo yun, do not expect na, say for example, nag-apply ka ng 4,000, do not expect na 4,000 yung matatanggap mo or 4,000 yung ma-approve. Aaring doon kayo niya i-approve sa 2,000 at may kaltas pa. Not good para sa akin, ha. Nasa inyo yan, guys, kung gusto nyo pa rin magpatuloy ng application nyo sa loan app na to. And I honestly, like I said kanina, I honestly don't know kung bakit nakakabalik yung mga online loan platforms na ganito. What we can do, because mag-focus na lang tayo sa kung anong pwede natin gawin. What we can do is being careful sa kung saan tayo nagsasubmit ng ating information dahil hindi natin alam kung ano bang nangyayari, bakit sila tinatanggalan ng lisensya, bakit sila nakakabalik. Let's focus on things na meron talaga tayong control. Now, for me, ha, kung opinion ko lang ang masusunod, ayoko sa ganitong klaseng loan app. Kung gusto niyo naman mga loan apps na okay naman so far, you can check this playlist. Again, it's just a suggestion. Hindi ko po pinopromote yung mga loan apps na to. The registered, okay naman yung experience ko, hindi sila makulit. Pero nasa inyo pa rin yan, guys, ha? Because always, intindihin muna yung mga bagay-bagay bago kayo mag-commit. So, think before you click. So, kung meron pa kayong mga loan apps gusto pasilip, let me know in the comment section below. And again, if hindi pa kayo subscribe, of course, you know what to do. Subscribe to my channel. If you made it this far, thank you so much for staying and listening. And to all of you guys, I'll see you on my next vlog. Bye!